Hello! Of course, I will film this on the same day. Magandang araw mga Gidot Pilipina and welcome back to my YouTube channel. It's the part 2 of our episode 1. So, nangyari mga Gidot Pilipina? Ito yung kwento ko sa inyo. Take her then. Do with her whatever you want, sabi ni Zimran. Dun sa kay Tamar. Kay Huda pala. So, kinuha na ni Huda si Tamar. Ito. All those years ago when he'd first seen her in Zimran's field, he'd sensed something about this girl and wanted her for his household. Tamar was a kanite. But she was honorable and loyal. She had great courage and strength. Surely it had been God who had led him to choose this girl. She had risked everything to have the child who might preserve his household from complete ruin. He cupped her face. May the God of my father Israel forgive my sins against you. He kissed her forehead. Her body relaxed, and mine against you. She smiled, and her eyes glistened with tears. Huda felt a deep tenderness toward her. He walked beside her until she stumbled and then swept her up in his arms and carried her the rest of the way home. Aksa ran to meet them, ready to tend Tamar's injuries. Huda waited outside his stone house, his head in his hands, pride broken, heart humbled. He prayed as he'd never prayed before, pleading for someone other than himself. It was dusk when Aksa finally came out to him. How is she? Sleeping, my lord. Praise to be God. Doon na siya nagbago. That night, Huda slept without nightmares for the first time in more years than he could count. Ganyan! Tayo, kahit ilang taon pa tayong nagkasala, kahit gaano pa kabigat yan, ang ating Panginoong Diyos ay magagawa ka ng tawarin basta bumalik ka sa akin. Yes, naniniwala ako doon. Hindi ako perfect. I know to myself. Nakapag-reflect ako nung nabasa ko to. Yes. Diba mali yung ginawa ni Tamar? Kasi hindi maganda yun eh. Diba? Sa time natin. Actually, sa time din naman kasi nag-anxious person. Pero hindi maganda yun. Pero pares naman silang kasing wala asawa. But it's not right. Diba? This child belongs to Huda and to the God of his people. No other gods will be invited to assemble in Huda's house ever again. She loved Tamar even more fiercely, for though the girl suffered greatly, she did not complain. So dito, nanganak na si Tamar. It's a twin. They shall be called Perez and Zerah. Ito. Despite his sins, God had given him a double blessing through this courageous young Canaanite woman. He looked at his two sons and their mother, still pale from her travel, and realized he loved Tamar for the woman she was. He not only loved her, he respected and admired her. When Huda had brought her home to earth, he'd never realized how God would use her to bring him to repentance, to change his heart, to change the direction of his life. Tamar was a woman of excellence, a woman worthy of praise. Sabi ni Tamar, I want my sons to be men of God, Huda. I want you to do them whatever God requires of you, so that they will be counted among his people. Napakaganda nung nangyari. Though, sabi ko sa inyo, dinagdag lang yung scenes dito, mga dialogues, pero nandun yung mismong novel.
mga tanong ko sa inyo na sasagutin ko rin, ha? What have you learned about Huda so far? Would you consider him confrontational or passive? Why? In what ways do you identify with Huda? How do you feel with jealousy, with conflict? Where do you turn with life struggles to yourself? Okay. So, pipili lang ako ng sasagutin ko dito. How do you deal with jealousy, with conflict? Actually, totoo, nakaramdam na ako ng jealousy dahil ginagaya ako ng isang tao. Nagselos ako, bakit yung ginagaya ko, yung ginagawa ko, sabi ko sa isip. Pero naintindihan ko na how do I deal with jealousy? Actually, talagang, di ako masyadong nagsiselos sa, hindi talaga ako nagsiselos, actually. Nagtatampo lang ako siguro kapag, kunyari, mas labis yung effort mo dito sa taong to, na dapat sa akin ganun. How do I deal with it? Actually, inahayaan ko lang siya. Like, i-acknowledge ko, maintindihan ko, ito yung nararamdaman ko. Pero as time goes on, mawawala rin siya. Kasi feel ko palandalian lang siya. At yung jealousy is a sign of lack of confidence sa sarili mo. Kasi hindi ka magsiselo sa iba kung confident ka sa sarili mo, diba? So, self-esteem din. Where do you turn with life's struggle? To yourself, to family and friends, to comfortable patterns, to God? Actually, sagot ko na. Sa ating mga Diyos, ipanalangin mo lang. Lahat ng problema mo. Totoo ko itong maramdaman, ha? Nagkaroon akong problema, hindi alam nila mama at papa. Hindi alam ng mga kaibigan ko. Ayaw mo kanina ko sinabi sa ating mga Diyos. At sobrang hirap ng time na yun, 19. Talagang walang mapagkwentuhan. Though dapat sa mama at papa ko, di ba? Pero ako nanalangin ako. Nandito ako, umiiyak ako. Sumisigaw ako. Mahagulgul ako. Nakapatiwara ba yun? Yung parang nakaganto. Kaya ako nananalangin. Nakagalan. Like, buong katawan ko nakaluhod. Parang nakaganto. At yung binabalikan ko, yung scenario na yun. Parang ayoko na. Parang, ayoko na para nasa yung ganun sakit. Ganun. Pero nagpapasalamat ako kasi nandyan siya, nakinig siya, ganyan. Alam nyo, hindi ako kayang sabihin sa vlog na to na talaga i-stay ko na lang sa sarili ko. At sa ating Panginoon Diyos. Pero, masyadong malalim na ikukwento ko sa inyo. And this book makes you reflect on your reality. Ang ganda ng libro na to. At napakaraming sagot sa at napakaraming tanong. Ganda niya. Like, discussion talaga siya. At nakairahab na ako. So, medyo kasi wala ako sa mood na sagutin yung ibang mga tanong dito eh. At sige. Like Tamar, we all have hopes and dreams for the future. What kinds of things you do hope for? Okay, so, alam nyo ba? Ang gusto ko, at talagang inasaan ang talagang hinuhope ko talaga is makatulong ako kay mama at papa. At para sa sarili ko. Yes. Like, ay mga goal ko, mag-aaral lang ako, magsusulat ako, gagawin ko mga bagay na talaga nagbibigay ng kasiyahan sa akin. Mananatili akong lingkod ng Diyos. Yun. Simple lang ang gusto ko actually. Ang talaga. How do you want to be remembered? I want to be remembered from my writings. I want to be remembered as someone na ganito magsalita. Like, you can learn anything through words. Pero talagang gusto ko pagsusulat. Sa mga sulat ko, sa mga like,
mga opinion ko, ganyan. Someone who's kind, loving, matulungin. Yung mga simpleng ganun lang. Ang ganda talaga nito oh. Like as in, hindi ko discuss sa inyo lahat. Pero pag-usapan natin yung ginawa ni Tamar. Tanungin ko kayo, tama ba yun? Sagot, hindi. Pero sa pananaw niya, kasi kung hindi nangyari yun, walang kasunod na generation. Hindi tayo abot kay Maria. Kasi line age of grace to, kung saan nanggaling yung generation ng ating Panginoong Jesucristo. So, pag di nangyari yun, nakausap ko si Papa, sabi niya, masama daw na babae si Tamar. Tapos, una kong binabasa, paano naging masama si Tamar? Siya yung inaabuso dito, sabi ko sa isip ko. Sinalaman ko, yun nga, ginawa niya yun. Sabi ni Papa, paglilin lang pa rin yun, di pa rin daw maganda. Well, true naman. Pero, ang ganda niyang, context. Kaya nga, excited lang basahin yung susunod eh. Diba? Nagulat talaga ako nung nalaman ko yun, hindi ko inaakala. Pero yung type na naghintay talaga siya kahit na, wala na siya para sa kanya. Para kay Huda, diba? Kung nasa sitwasyon, anong gagawin nyo? Alam mo kung ako nasa sitwasyon. Totoo lang totoong reaction ko kung ako man. Kung ayaw mo na sa akin, ayaw ko na rin sa'yo. Tinaboy mo ako, nang banadahan mo ako. Kahit ba pamilya kita. Yes. Kapag alam kong wala ng pag-asa. Pero kasi, I consider na family kasi kita. Kaya kailangan ko rin kita i-approach. Pero kung sana matino akong kalagayan, kakausapin ko. Like, yun totoo. Maging tayo, straightforward. Let's be honest to ourselves. Ano ba gusto mong mayari? Parang ganun. Pero minsan mas pinipili kong maging tahimik kapag may nakakita akong something sa tao na gusto kong tanong, gusto kong sabihin, ganyan. Kasi minsan nga, it's better to be silent, right? Pero minsan, dapat rin maging vocal ka kung may something kang gustong sabihin sa taong o gustong tanongin. Maybe it's not the right time to tell them or ask them. But sana, may tamang oras. Para doon. So, ito, nabili ko tong libro na to dahil ang ganda lang ng kanyang book cover. At hindi ko alam na ganito ang laman niya. At magkano ko ito nabili? 250 yata. Pero, mahal to. $25.99. At yung mga librong nabili ko, yes, we judge a book by its cover. Yes, that's true. Pero kapag, totoo talaga kasi nagustuhan ko siya kasi, uy, lahat to 250 or 200 yata or 300. Pero talaga yung libro na hardbound, may isa din, naganto yung, niya, ang ganda niya, sa next nating vlog about this, mas gagawin kong detalyado at may patutunguhan yung sinasabi ko, okay? So, marami na naman akong vlog na nakakabang na naman sa YouTube. At anong oras na ba? Kakauwi ko lang galing journalism ngayon, hindi ko alam anong oras na. Alas 8 na! Nakatatlong vlog na ako ngayong araw, kung alam nyo lang. Hindi naman ako nagka-complain, sinasabi ko lang sa inyo. At mag-aayos pa ako ng kagamitan sa buhay. Kailan kaya ako babalik? Balik na ako sa Facebook kung mapapansin nyo. Ano ngayon? May 21 ba? Pero di ko pa sure kailan ako maging active sa YouTube at sa page. Kasi gusto ko munang mag-focus sa entrance exam ko sa New Era University. At by that time na ma-upload ko to, malalaman nyo na kung saan university ako. Pero sana po sa NU. Kasi doon ko na talaga nakikita ang aking future. Okay? Yeah. So, mag-aayos pa ako, mag-ilabos pa ako, kakain pa ako.
So, thank you for watching and listening to me. Sana may nalaman kayo, sana nakapag-reflect kayo, sana anything na thoughts nyo about this vlog, comment down below. I wanna hear your thoughts and opinion about this. Kasi ang ganda ng story. Okay? So, kita-kits sa next episode of this book review. Goodbye!